12.6 volts pa ang battery na ito, pero bakit replace na ang hatol ng battery analyzer? Alamin natin. Boss, akala mo ba kapag 12.6 volts ang battery, siguradong malakas pa? Mali. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang isang 2SMF Ultra Plus Maintenance Free Battery na 12.6 volts pa, pero ang resulta ng battery tester ay replace na. Ano ang dahilan? At bakit hindi tayo dapat mag-base sa voltage lang? Panoorin ninyo hanggang dulo dahil malaking tulong ito bago kayo gumastos sa bagong battery. Magandang araw mga boss, welcome back sa Bot Expert PH. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas marami pa tayong matutunang tips tungkol sa car at motorcycle batteries. Narito ang battery ng ating customer. Ito po ay 2SMF Ultra Plus Maintenance Free Battery. Ayan po. Ultra Plus po yan ha. Ultra Plus Maintenance Free. 2SMF po ang size sa battery nito. Ayan po sa taas. Ayan. Dito rin niya ito binili sa shop natin. Ayon sa kanya, mag 3 years na niyang ginagamit ito sa kanyang Toyota Camaro FX gasoline. Dinala niya ito rito dahil ayaw na raw umandar ang kanyang sasakyan at gusto niyang malaman kung battery nga ba ang problema. Bago tayo magbigay ng konklusyon, sinubukan muna natin gamit ang professional battery tester. At ito ang nagiging resulta. So, ititest natin sa actual gamit ang Lancol battery tester o battery analyzer. Ito po. Ayan. So, meron siyang dalawang alligator clip ng battery tester o battery analyzer. Merong pula at merong itim. So, itong pula, ito yung pinakaunang ikakabit natin sa battery. Dito sa plus sign. Yan. Plus sign po yan ha. Dito, pagayaan. Yan. Itong kulay itim naman na alligator clip ng battery tester o battery analyzer dito sa kabila, sa minus sign yan, dito sa pulo, polarity ng isang battery. Okay, yan siya, yan. So, kung saan ang magtuturn on ng ating battery tester o battery analyzer? Meron siyang voltahe na 12.6 volts or 12.60 volts. So, titingnan na natin ang kanyang tinatawag na CCE, SOH, SOC, at resistance. Tap lang natin ang OK. Battery test. Number 1 lang kayo ha. Huwag niyo nang pansinin itong 2, 3, 4, 5, 6. 1 lang po. Tap pa rin ng OK. Pagka-tap ng OK, lalabas ang regular flooded number 1. So 1 lang po kayo. Huwag niyo nang pansinin itong 2, 3, 4, 5. Tap pa rin ng OK. Pagka-tap ng OK, lalabas ang CCE. So ngayon, may nagtatanong. Kung wala bang nakalagay dyan na code ng battery or susundan natin sa tester, ano po dapat ang ilalagay? So pwede po 400 ampere kasi 2SM lang po ang battery nito. Yan po ang katumbas sa 2SM na battery ang 400 ampere rating. So ganito po. Tap lang ang OK. Then nakasit na sa 400E, ibig sabihin 400 ampere rating po yan. So sinit ko na po kasi kanina yan, kaya ganyan. So ngayon pagka nandiyan na kayo, tap niyo pa rin ang OK. Pagka tap ng OK, so magti-testing na siya. So titigan natin mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga kamaster. Replace po ang nakalagay dito. Ano ibig sabihin ng replace? Palitin na po, sira na ang battery. At meron siyang 130 CCE. Ano ibig sabihin ng CCE? Ito po ay tinatawag na cold cranking amps. Starting power baga ng battery na dapat ay mataas ito. Kasi pag once na mababa ito, pag start ng ating sasakyan, pag susi, kaganon-ganon lang, hindi siya tutuloy dahil hindi kaya mapaikot ang starter relay ng ating sasakyan dahil sa mababa ng CCE ng battery. Meron siyang 12.6 volts or 12.60 volts. At meron siyang SOH 10%. Ano ibig sabihin ng SOH? Ito po ay tinatawag na state of health. Healthy ng battery, 10% na lamang po. At meron siyang SOC na 98%. Ano ibig sabihin ng SOC? Ito po ay tinatawag na state of charge 98%. Ang R naman, ibig sabihin ay resistance, 22.72 milliohm. Replace po ang nakalagay dito. So, kulay pula ang light indicator ng ating battery tester o battery analyzer. So nagpapahiwatig na sira na po ang battery na ito, palitin na po ang battery na to. Dito nalilito ang maraming motorista dahil nakita nila ang 12.6 volts, iniisip agad nila na malakas pa ang battery. Pero hindi po ganun ang tamang paraan. Ang voltage ay nagpapakita lamang kung gaano kataas ang electrical pressure ng battery. Hindi nito sinasabi kung kaya pa nitong magbigay ng malakas na kuryente kapag pinaandar ang makina. Ang mas mahalagang sukatan ay ang CCE o cold cranking amps. Ito ang lakas na kailangan ng starter motor para mapaikot ang makina. So tanggalin na natin. Noong ipinapaliwanag ko sa customer, medyo nagdadalawang isip pa siya. Sabi niya, boss, malakas pa naman 12.6 volts pa. Sabi ko naman, sir, hindi po tayo voltage lang magbibase.
ang tinitingnan natin ay ang CCA. Dahil kahit mataas pa ang voltage, kung bagsak na ang CCA, mahihirapan ng paandarin ang sasakyan. Ipinaliwanag ko rin na bago kami pumasok sa ganitong negosyo, dumaan kami sa seminar at training ng Motolite para malaman ang tamang proseso ng pag-test ng battery. Isipin ninyo na parang tangke ng tubig. Puno pa ang tangke, pero napakaliit na ng tubo. Kahit puno ang tubig, mahina nang lumalabas. Ganyan din ang battery, mataas pa ang voltage, pero wala na itong sapat na lakas para paikutin ang starter. Matapos ang paliwanag at ipakita ang actual test result, naunawaan din ng ating customer. Bumili rin siya ng panibagong 2 SMF Ultra Plus na kaparihong size para sa kanyang Toyota Tamaro FX. Mas mabuti nang palitan ang battery bago ka nito iwan sa gitna ng biyahe. Kaya mga boss, tandaan ninyo, huwag sa voltage lang tumingin. Mas mahalaga ang CCA, SOH at overall battery condition. Kung gusto ninyong malaman kung malakas pa ang battery ninyo, dalhin lamang dito sa Bat Expert PH at ipatest natin. Libre natin i-check kung kaya pa ba o kailangan ng palitan. Maraming salamat sa iyong panonood. God bless, drive safely, at magkita-kita tayo sa susunod na video dito lang sa Bat Expert PH.